Ayan, hello Virgo, no? So, kumusta ka na? And hello din sa ating mga cross-watcher. So, magki-cleanse lang po tayo. Pero ang gagawin po natin is seven love spread. So, itong week na to, titignan natin ang iyong love life, no? Yung specific details ng current dynamic ninyong dalawa. At ang flow, at actually, ninyong dalawa dyan ay, kumbaga parang ano, yung persons on your mind, no? Para ito yung para rin sa mga single, sa merong current relationship, no? So, titingnan natin ang issue na kailangan i-fix at yung mga practical step, no? Para ma-improve ang foundations ninyo at ang perfect outcome na deserves para sa iyo, no? So, titignan natin din ang energy at intentions ng persons mo, no? Ayan, so magki-cleanse lang po tayo. Kung sensitive po kayo sa mga ingay, i-ano na lang po, ihinaan na lang po ang sounds, no? Ayan. Ang clear. Asking for your protection spirit, okay? Give me enlightenment. Hold the card. Ako mabigyan. Kaliwa. I'm also cleansing the space po ng aking mga viewers, spirit guide. Aking mga sila na. Ayan, no? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. So, very exciting to Virgo. Parang blueprint mo to, nak eh. Parang relationship blueprint ng target persons mo o ng persons mo o ng persons on your mind, no? So, Virgo, alam natin na ano ka eh, ikaw yung master analysis ng zodiac sa love life, no? So, kailangan mo ng detalye, kaliwanagan, at syempre ng practical plan bilang isang earth sign. No, Virgo, wait lang po. Kukuha tayo ng pitong card, nak, no? Ayan. So, marami pong salamat sa lahat na nagsusubscribe, sa patuloy na nanonood ng Happy Angel Reading, at sa mga nanonood po ng playlist, no? Yung may nagsabi is kinakatulugan daw nila kasi na-enlighten sila. Ayan, sana kayo rin, Taurus. Ay, I'm sorry, nako si Taurus. Baka meron sa inyong ano, no, may spying energy tayo na Taurus. Baka ano po kayo, no? Baka may karelasyon kayong Taurus, no? And then, pero ito kay Virgo to ha, nabanggit ko ang Taurus baka ano, biglaan no, kumbaga baka meron kayo to those who's dealing with Taurus, okay? So, simulan na po natin. So, para po ito kay Virgo, ayan, titignan natin ano pong energy ni Virgo sa kanyang persons, anong energy ni Virgo sa kanyang persons on her or his mind, babae ka man o lalaki. Or LGBT ka man, you're welcome here. Ayan, the tower in reverse. So, kunin na rin siguro. Dalawa na itong kunin natin, no? Isa na sa persons mo because that's what I've been, getting eh. No? So, parang sige, yan na yung dalawa sa mag-asawa o sa magsabihin natin. Medyo may pinagdadaanan, Virgo. And then, tingnan natin ang foundations ninyong dalawa, ang root, paano kayo nagsimula. Ano po ang kanilang pundasyon? Tingnan natin. Oh, Nine of Cups. Actually, sa ibang deck, magandang Nine of Cups in reverse. Parang, hindi na wishful thinking. Ibig sabihin, it's happened, this happiness, no? Tignan naman natin ang immediate payo, no? Okay, Spirit Guide, please. Something more, Spirit Guide. What about Virgo? Para kay Virgo? Para kay Virgo. Ayan, the Temperance. So, tignan din natin more. What more we have, Spirit Guide, para po kay Virgo? Ano pa pong meron para kay Virgo? Tungkol sa kanyang person? Ayun, tumatalon.
Oh, Six of Pentacles. Give and take energy ang gusto. Pero na-overwhelm. Bakit may tower ka? Bakit parang gusto mo makipaghiwalay sa persons mo, Virgo? Okay, so titignan natin ang oops, ang payo, my God. Oh, ang daing excited magpabasa kasi ang tagal ko na rin hindi nagbasa, no? Hindi kasi po hinika ako. Ace of Pentacles, ang inyong pinaka-outcome. So, ilalagay natin ang pinaka-outcome dito para hindi ako malito, para may espasyo tayo pag magka-clarity tayo. No? Siyempre, kukuha tayo ng ano rin, ng soul connection, kung ano yung, bakit kayo nag-connect, no? Kung ano yung dynamic ng inyong relationship para maintindihan nyo bakit kayo kinoconnect sa persons na yan, no? O bakit siya nakilala nyo, no? Okay, para po ito kay Virgo, para po kay Virgo, Spirit Guide. Maiksi kasi ng okay, emotion, receptive emotion. Okay, okay. Sige, mamaya tignan natin. Hingi tayo ng ano ng gabay para maintindihan natin 'yan. Bakit 'yan ang binigay na payo sa iyo, no? So kasi kung iisipin mo nak, itong tower, no? This tower pag naka-upright, ito yung mga sabihin natin mga unhealthy ego din. Or sabihin natin ang isang relasyon na hindi gaanong napundasyonan ng pagmamahal o hindi na anuhan ng pagmamahal is mabubuwag, no? So parang may divine interventions dito, no? So kumbaga para why para sa iyong new beginning. Bakit ibig sabihin this you are not meant to that persons. Or sabihin natin para sa transformations din ng iyong love life, no? Since naka-reverse siya. Parang resistance of changes although na tingin mong mabubuwag na ang relationship, you're still holding on that, no? Ayan ang ibig sabihin ng tower in reverse, parang nahihirapan kang mag-transform, nahihirapan kang tanggapin ng lahat, na maski tingin mong mabubuwag ng relationship, you're still holding on, na ayaw mo pa rin, o sabihin natin nagbubulag-bulagan, no? Ito naman, ang person's energy mo naman is parang options, full of options din. Sabihin natin, oh, maraming nakapaligid ba sa kanya or sabihin natin is inaantay niya kung ano yung ibibigay mo sa kanya, no? Sabihin din natin this is maraming options or sabihin natin na-overwhelm din ang persons na-overwhelm din ang persons mo. Pero ang pinakaano din dito when sa spread na 'to parang ang Seven of Cups, ito yung sabihin natin nag-aantay siya kung what you are going to give, 'no, sa kanya, kung ano mai-invest mo sa relationship na 'yan, 'no? Okay, so balik tayo sa tower snack, 'no? So itong tower in reverse din, meron kang avoidance din sa isang parang inevitable na conflict. Meron din parang sudden breakdown. Parang ito yung energy na parang may sudden na breakdown sa'yo or sabihin natin na naka-focus ka sa hindi mapipigilan conflict din. Parang ano rin 'no, parang ayaw mo ring harapin ang mga truth at katotohanan na na hindi na ano mare-repair o sira na ang structure ninyong ng ka-relationship mo, especially sa mga may current relationship ngayon or sabihin natin medyo nagiging ano ang inyong relationship, 'no? Medyo nagigiba ang inyong relationship. Ayan yung sinasabi ko nagigiba, parang panay na away ninyo na parang ang hirap na i-patch or i-save, 'no? So medyo nakasara pa rin ang mata mo na you are still hindi mo nire-revive actually. You're still hindi hope 'to, eh. Parang ayaw mong tignan na ito na talaga, eh, parang gano'n 'no, ang tower in reverse dito, Virgo. So kung makikita mo rin dito, ito yung parang ano, parang pinipigilan mo ang disaster na sumabog, 'no? So
Tignan natin kung ano 'yan, 'no? Puwede rin sabihin alam mo na may malaking problema, nagbubulag-bulagan ka or parang ayaw mong harapin din, 'no? Tignan natin kung ano yung problema na 'yan, 'no, na parang bakit, bakit hindi mapipigilan na ano yung conflict na 'yan, na hindi mapipigilan. Ano yung ayaw mong harapin? Anong ayaw harapin ni Virgo? Ayaw mong harapin na hindi perfect din ang relationship, ano? Hindi naman sa lahat is perfect, hindi mo maano na maging perfect ang relationship. Dahil 'pag perfect, hindi na maggo-grow, 'no? Kaya binibigay sometimes ang problema para mag-grow ka, para matuto, 'no? So tignan natin. Eight of Pentacles in reverse. So parang nakita natin dito, maski anong work hard mo, parang ano, parang hindi ka natututo-tuto. Parang maski ilang beses na panay-panay, 'no? Parang yan din ang Tower in reverse, panay-panay mo kahit anong parang kahit ulit-ulitin mo, hindi hindi walang walang pagtututo, walang aral, hindi mo nakukuha yung aral. Or sabihin natin ang energy mo kahit anong pagwo-work hard mo, hindi rin ano, kumbaga kahit anong pagwo-work hard mo, parang hindi hindi ubra. Ayun, parang hindi ubra, 'no? Yun yung Tagalog. And then, tignan pa natin. Kasi parang alam mong malaki ng problema, pilit mong aayusin na hindi naman nagko-cooperate ang person mo. Ayan, iniwan ka na nga sa cold place, ang Six Pentacles, ang Five of Pentacles, 'no? Parang siguro ikaw din nakaramdam ka rin ng ano, nakaramdam ka rin na parang iniwan ka na lang din sa ere. Ang daing nang iwan sa ere, 'no? Parang nakikita natin ang main reasons din dito financial, 'no? Kasi panay perang nakikita natin dito sa energy. One of the major problem din siguro, 'no? Kasi lagi naman magkasama ang love life, karera at financial, 'no? Para ding ito yung losing trust, 'no? Yung pagtatago sa issue na kumbaga iniwan ka na pala, eh, 'wag mo na isiksik pa yung sarili mo. Kumbaga hayaan mo na, 'pag ayaw naku para namang kawawa si Virgo dito. No, Virgo, kahit anong ayos mo parang may crack na, parang ito yung isang relasyon na may lamat na. Kahit anong dikit mo, 'no, parang mahirap na siyang i-form ibalik sa dati. O bakit, anong dahilan kaya? Tingnan nga natin, ano 'yan? Ano yung dahilan na 'to? May ano, merong root 'to, eh, 'no? Ano pong dahilan na 'to? Tignan nga natin. Ano ang dahilan na 'to? Napagod, ayan. Parang ayaw mo maybe ang persons mo parang ayaw ng i-save or sabihin natin ikaw o sabihin natin this is your energy, parang ikaw ayaw mo na rin i-save. So, medyo ito yung naramdaman mo sa current energy, sa current persons on your mind na parang you work hard, no? Tapos parang iniwan ka sa ere. Parang ayan na lang, parang napagod ka na, parang ayaw mo nang lumaban or parang ayaw mo na rin siyang iprotektahan, ayaw mo na, parang you wanted to give up, no? Ayan, tell us more. Pero, you wanted to give up pero di mo magawa. Ayan. So, parang actually ikaw din parang nanghihinawa na rin, parang ayaw mo na rin na magkaroon kayo ng new beginning. Tandaan niyo, ito yung persons on your mind or mga targets sa persons ninyo, 'no? Kumbaga, nakikita natin ang energy mo sa kanya, parang ayaw mo na ng new beginning. So, ibig sabihin na-meet mo na ang persons na 'to or sabihin natin na karelasyon mo na siya or matagal na rin kayo nagsama. Parang may pagka-carelessness ang energy niyo way back before, 'no? Kumbaga parang sabihin natin biglaan ba 'to, pero the Fool in reverse once na dumating dito parang ayaw mo na ng new beginning sa kanya, ayaw mo ng bumalik. That's good, I respect you. Then tignan okey, so balik tayo dito sa energy ng ano 'no, sabihin din natin na malaki ang problema, ayan yung nawala na yung trust ninyong dalawa rin, 'no? Parang ano, sabihin natin kumbaga parang sabihin natin sinisikap mong i-hold together pero very sensitive ang inyong relationship na once na i-touch mo, once na kumilos ka, magigiba, parang gano'n, nakuha niyo?
So, parang nakita natin dito din yung ikaw yung nag-iingat sa sobra on the edge dahil takot kang gumawa ng aksyon na magpapabago din sa buong foundations ninyo. Pero nakita ko ayaw mo na rin ng new beginning sa persons mo ha, pero nararamdaman mo pa rin ang sakit at the present moment. No? So nakikita mo ang partner's role niya at ang focus, ang kanilang energy or sabihin natin dito is Seven of Cups. Ang partner mo actually naglalaro, no? Sarap ng buhay, no? Ayan yung sabihin natin, maraming ilusyon ng partner mo, maraming dreams, maraming choices siya. Maari din sabihin natin, no? Marami siyang options after you. Kuya, pero wag kayong magalit kasi ito yung nababasa ko, no? Parang sila, very confused sila at baka naman hindi sila realistic din sa mga options na nakikita nila. O kaya naman pinipili nilang mamuhay na fantasy, no? Talagang ikaw nga nagwo-work hard dito sa relationship na 'yan. Don't give a damn, hiwalayan mo na 'to. Binibiro lang kita, Virgo. Okay, so kung makikita mo rito, Virgo, ang energy ng persons mo talaga, parang ano, kumbaga pinipili niyang mamuhay sa fantasy kaysa sa reality. Parang sila yung ano, sila yung hindi na makapili kung ano talaga ang gusto. Na-o-overwhelm siya 'no, sa sitwasyon ninyo. Ibig sabihin nakikita mo rin talaga na naglalaro sila 'no, or sabihin natin na, it could be also maraming options, could be also talagang nagfi-flirt din 'no. Kay magalit ito lang po yung nakikita ko rito 'no. May sabihin natin ano 'no, parang sabihin natin na ba't ibang future at walang focus siya. Wala rin siyang focus sa iyo na nakikita ko dito 'no. Kumbaga nag-i-spend siya ng sobrang oras sa ano para mag-escapism, ayan yung mga gaming, ayan yung mga social media, ayan yung mga fantasies. Imbes na mag-focus sa real world 'no, at relationship. Kaya 'wag mo ng buhayin 'to. Virgo, hayaan mo na 'yan. Biro lang. Ayan, total kaya kaya ganyan ang energy mo, the tower sa persons on your mind. 'No? Hayaan mo na 'yan. Hindi, biro lang. Ikaw pa rin magde-decide na. So, nakikita mo ang pundasyon niyo 'no, Eight of Cups in reverse. Ang pundasyon ninyo yung parang nabuo dahil pinili ninyo na manatili diyan 'no, kasi hindi umalis sa emotional low ng relations 'no. May desire kayong i-improve ito, pero natatakot kayong mag-move forward dahil sa risk 'no. So, parang nagkakaroon kayo ng ano, ng pagkakataon ng isa sa inyo na umalis din at hanapin ang happiness sa ibang lugar. 'No, pero pinili ninyong manatili. Parang pinili niyong manatili sa isang energy na 'yan 'no. Kumbaga, imbes na mag-invest pa rin kayo, parang ang sakit ng frustrations, 'no. 'No, parang gano'n na nakikita natin and that's why it leads to the Ten of Cups, yung pagkasira ng inyong pundasyon, 'no. Parang nasira ang inyong pundasyon, parang some of you naka-build na rin ng family. Kumbaga, disappointment din sa family dahil, sabihin nga natin medyo naglalaro ang persons mo rito. When the Ten of Cups is reverse, parang nasirang happiness, nasirang family, problem on the family. Maybe ito yung para sa mga current relationship 'no, na tao 'no. So kung makikita mo, because of the attitude din ng persons mo, may kasalanan persons mo, I think 'no. 'Pag, na-stress ka rito. Nasira ang inyong pamilya. Parang this is pertaining sa mga may pamilya na kung sino man yang persons na 'yan. So, makikita natin, I could see the energy ng pero ikaw talagang grabe ka na, talagang gusto mo man anuhin na, gusto mo man buhayin parang mahirap na, 'no? Parang siguro ang gawin mo self-worth, 'no? Kasi Ten of Cups in reverse na 'to, 'no? Kumbaga mahirap na ring i-ano, mahirap ng Bu ah, kumbaga ang pundasyon ninyo parang galing kayo sa broken family or sabihin natin ang pundasyon ninyo is hindi naging masaya. Ang issue na 'to, ang energy niyo bakit nagsimula ng ganyan kasi parang hindi na masaya, wala ng fulfillment, wala ng goal, wala ng joy and happiness sa family, talagang nasira, 'no? So nakikita mo naman ang hamon sa inyo is the temperance dito.
So, ang challenge mo, ang biggest challenge ninyo bilang analysis ka dito, eh, parang ang pagiging patience at ang pagiging balance sa pagitan ng chaos niyo, 'no, at control, Virgo. Masyado kayong nag-a-analyze para i-force ang perfections. Pinipilit niyo na maging perfect. Nobody's perfect, even in a relationship. Parang pinipilit ninyo na maging maayos pa. Oo, kasi dito, talagang resistance ka na, talagang wala na. You're still hoping. Kaya lang we need to move forward, 'no? Ibig sabihin, kasi mamaya may nag-iantay sa'yo, eh. Kailangan mo lang siguro i-close ang cycle na 'to para dumating ang para sa'yo talaga. Para meron kang new beginning. Mamaya malalaman natin bakit, ano 'no, ang dynamic anong purpose niya, bakit kayong dalawa nag-connect para hindi para mas lalo kang makapag-move on at malaman mo talaga kung anong purpose ng persons na 'yan 'no. Kasi ipapakita sa'yo mismo ng inyong spirit guide. So, itong hamon ninyo is temperance. Ito yung biggest challenge ninyo, ang pagiging patience at ang pagiging balance sa pagitan ng mga chaos ninyo 'no. Masyado kayong nag-a-analyze, ayan, para sabihin niyo maging perfect imbes na i-allow niyo lang yung emotions na mag-blend ng natural, 'no. Kung makikita mo rito halimbawa 'no, masyado kang nagpapa-stress sa pagbuo ng perfect plan o perfect schedule imbes na i-enjoy mo na lang 'no, imbes na i-enjoy, go on with the flow ang relationship. So, sa some of you naman, mismong paghahanap mo ng balance ang nagiging source ng imbalance dahil hindi ka na nagiging flexible sa pangangailangan ng partner mo, 'no? So, tingnan mo naman ang payo dito na. So, ang payo dito is Six of Pentacles dito. Ito yung pinaka-guidance at aksyon na maari mong labanan ang energy na 'yan. 'Pag, hindi man natin mabuo ang gusto mong mangyari, mabuo ang pamilya uli kasi parang nag-start kayo nag-start ang ganitong sitwasyon dahil nga ano na, unhappy in the family or in the team, parang sabihin natin. So itong Six of Pentacles natin, kumbaga ito yung pinakapayo sa'yo, ang best actions mo ay mag-focus sa fairness at generosity at mutual exchange. Kumbaga i-assess mo kung pantay ba ang bigayan at tanggapan ninyo 'no. So, may responsibility ka rin dito, hindi lang naman sa kanya rin ang pagkakamali siguro. So, kailangan din na maging open ka din o sabihin natin baka siya lang ng bigay-bigay ng love o ikaw lang ang bigay-bigay ng love sa kanya, hindi ka nakaka-receive ng love sa kanya. Parang na-tolerate mo siya ng ganyan siguro. So, itong sabi dito, try to be balanced, 'no? Ito yung give and take energy, 'no? Ibig sabihin maging open ka sa giving and receiving, 'no? So, ito yung parang sinasabing mag-offer ka ng practical help din o support sa partner mo, 'no? Parang Virgo style, 'no? Pero tanggapin mo rin ang tuloy niyang ng walang reservation. Tanggapin mo rin kung anong maibibigay niya sa'yo. 'No, tsaka siguraduhin mong pantay din yung emotional investment ninyo 'no, kagaya sabi kong gano'n, give and take energy dapat. Hindi lang ikaw ang bigay-bigay ng love sa kanya, kailangan makatanggap ka rin, kailangan magbigay din siya, 'no? Siguraduhin mong pantay ang inyong investment sa pagdating sa emotions. Huwag kang mag-overgive ha, tsaka at tsaka pero huwag mo ring i-limit ang pagtanggap ng pag-ibig sa kanya kung nagbibigay siya. 'No, i-acknowledge mo 'yon. Okay, so kung nakikita mo ang potential, ang near future, ito yung Three of Cups. Kumbaga ang potential ninyo ay celebrations, joy at reunion. Ibig sabihin may darating na happiness o pagkakataon na sabihin natin para mag-celebrate ng inyong connection. Especially nakasama ang mga kaibigan o community ninyo dito, eh. Ito yung emotional victory na sinasabi. May magandang event na darating 'no, na magpapatibay ng samahan ninyo actually. Nakasama ang mga friends baka one of the main solution dito na magkaroon ng understanding through the help the friends din dito or sa sitwasyon na 'to ngayon na kailangan mong, mag-confine din sa mga trusted friend mo rin 'no. So ito rin sa tulong ng friends mo makakahanap kayo ng solusyon sa current stress ninyong dalawa because not only him but also you, 'no? So nakikita mo na ang resulta dito which is the Ace of Pentacles in reverse. So ito yung isang malaking babala para sa isang Virgo 'no, kahit may emotional success ka na Three of Cups dito, ang practical result yung black, opportunity, ito yung may nakikita rin tayong financial loss o mga failed na practical plan. Kumbaga hindi ninyo na-secure ang material future ninyo
Kasi nga laging magkasama ang career and finances at ang love life, 'no? Kaya siguro din nabuwag, medyo may kakulangan siguro siguro nag-aanuhan kayo, sino ba yung nagkakagulo rin kayo sa bill, sa pagbayad ng mga bill or sa yung commitment ninyo sa para maging masaya din, kumbaga hindi naging balanse, kumbaga kasi nga naman hindi lang naman panay love-love din, kailangan ano din, secure din ang financial stability 'pag kasi meron na malamang nagsama na kayo, magkasama na kayo dito, nag-start kayo sa isang pamilya na sira, parang gano'n, na may problema, 'no? So sabihin natin dito, it's more on sa mga may current relationship ito. So kung nakikita mo 'no, may nakikita tayo nga dito na yung financial loss, hindi niyo na-secure 'yan. So halimbawa yung celebrations na maging short-lived kayo 'no, dahil may problemang pinansiyal hindi na-resolve. Sa gitna ng inyong happiness 'no, halimbawa may magagandang chance din para sa bagong simula. Ayan yung trabaho, bahay, pero hindi ninyo na-grab ang opportunity dahil sa pag-aalinlangan ninyo dahil may 7 of Cups ka rito. Yung persons mo kitang-kita kung sino, persons mo, 'no, o bahay. Pero hindi ninyo na-grab 'yan, eh. So, 'yan yung din siguro na-miss opportunity niyo, 'yan yung kawalan din ng desisyon kasi nga na-overwhelm. Marami siyang opportunity kaya lang hindi niya na-grab kasi nga diyan din yung sabihin natin na kampante siya, na akala niya is andiya-diyan pa rin yung opportunity na 'yan hanggang sa nawala lahat, hindi makapili, pinatagal, pina-delay ang choices, 'no? Hold on po 'no. Hinaan mo lang yung access, nagre-record ako, ayan. So, makikita mo rito, ito rin ako, meron ka ritong ang buong pagbasa nito yung naglalarawan ng isang soul connections. Sabihin natin emotional na pundasyon, 'no? Pero itong 8 of Cups in reverse mo rito, itong 10 of Cups in reverse mo rito. Kumbaga ito yung parang happiness sa union na nasira, 'no? Kumbaga ito yung sabihin natin, ang mensahe ng soul connection sa'yo dito ay ang purpose na turuan kang magpakatotoo sa emotional truth mo imbes na magpilit ng order. Kumbaga ang kaligayahan ay nandiya-diyan lang, 'no, 3 of Cups mo pero sinasabotahe mo ang material stability dahil sa takot sa pagbabago. Kung makikita mo andito ang receptive. Kailangan mo maging receptive hindi lang sa giving, 'no? Ayan yung 6 of Pentacles, eh, hindi lang sa giving kundi pati sa receiving din. Baka mamaya, ikaw lang din ang bigay ng bigay, 'no? Maski bigay ka ng bigay, itong persons mo hindi na-appreciate, 'no? Hindi siya nagbibigay sa'yo, eh, 'di walang kuwenta, hindi balanse. Kaya nasira ang pundasyon ninyo ng isang happy family, ang isang masayang relasyon. Kailangan balanse, kailangan din siya magbigay, 'no? Energy exchange, 'no? 'Yan tinatawag. Hindi lang ikaw ang tanggap din ng tanggap, 'no? Dapat siya din, bigyan mo siya para makatanggap siya, gano'n. Be ready to kumbaga ayan nga, eh, receptive kayo dapat. Ito yung higit sa lahat kailangan mong maging receptive sa katotohanan na may sira na rin na kailangan ayusin, 'no? Itong Tower in reverse. Imbes na itago lang, ang pagiging receptive ay chaos na magdadala din na sa tamang order. No, kung makikita mo ito yung emotions ang nagliligtas sa inyo sa 10 of Cups. Pero sa emotions din ang nagpapagulo din sa inyo, no?
Para sa'yo, Virgo, ang aral ay i-celebrate ang kaligayahan at huwag mag-analyze ng feeling hanggang sa mawalan ka ng practical ground. Tandaan mo yan, no? So, hayaan mong mag-flow ang pag-ibig na walang kailangan i-perfect. Just go on with the flow. No? Sabi, emotions, look deep within your emotions din, no? So, pag-aralan nyo ang inyong emotions, no? Kailangan din, pag malungkot na, ibig sabihin, kailangan ng join force ng ng persons mo. Kailangan pasayahin ka. Kung ang persons mo is malungkot, kailangan pasayahin mo siya. That is the balance na sinasabi natin. Tignan mo ang pundasyon ninyo, Ten of Cups in reverse, nasira, no? Kumbaga dito kayo nag-start no? So, ibig sabihin, nag-start ang energy nyo at the present itong December dahil sa ganyan na nga ang sitwasyon, no? So, I hope nagkaroon ka ng liwanag dito, nak. At sana, tignan nga natin kung saan dapat ka mag-focus ngayon. Saan ka dapat mag-focus ngayon? Saan po dapat mag-focus si Virgo ngayon, Spirit Guide? Saan po dapat mag-focus si Virgo? Dalawa, ha? Ayan, what do I believe about money? Talagang ano rin, no? Ang problema rin talaga, finances at career, no? Medyo naging kulang sa material energy or sabihin natin, naging masyado sa material energy din. Kumbaga, ito ang sabi sa iyo, saan ka daw dapat mag-focus? What do I believe about money? Do my belief matches my dream? So, how does your relationship with money affects your current situations? Do you believe that you are worthy? Do you believe that you are capable? Do you trust money? Does money trust you? Always remember po, money is an energy. It's even flow. No? If you think that you are worthy of it, and it's your responsibility to heal your relationship with money as part of your waking up to the whole of you and your purpose. So, fill in the blank. Bakit ka grateful na to money? Because, bakit ka grateful na may pera ka? Kasi normal po, practical po, no? Practical po tayo, no? Nasisira din sometimes ang relationship pag wala tayong pera, wala tayong financial, wala tayong ipon, wala tayong no? That's real. So, bakit pala? Ayun pala, kasi medyo may resentment, one of you may resentment sa pera. No? So, kaya din, syempre, alangan naman panay love-love lang kayo dyan. Paano kakain pamilya at anak mo? No? Ibig sabihin talaga, naging unstable because sa financial din. So, anong dapat gawin? Work hard, no? Parang ganon. And this relationship should have heart-to-heart conversations. No? Kumbaga, dahil asahan mo na magiging problema din talaga ang pera. So, dapat work hard kayong dalawa. At dapat pukpukin mo ng konti ang persons mo rito, oh. No? Biro lang, nak, no? Okay, sige. Pengi naman po ng like and hype dyan. So, ito lang, just take what resonate po, no? Kasi ito this is meant to a persons na kailangan ng message na to, no? So, marami po tayong na-upload sa December. Pindutin nyo na lang po ang playlist para hindi kayo nahirapan sa video kasi ang dai pong mga mensahe sa inyo ng spirit guide doon, no? Yan, thank you so much and God bless you, Virgo. Thank you, bye-bye.
jolly. La la la